sir. Tumatalbog na siya, oh. Pero hanggang ngayon sir, talagang sinaraduan ng tuloy sir sa delikado yung daan kasi ito. Pag duwada ng motor, pag-gibang-gibang na. Ako na siya guys, tumatalbog na. May mga nakatira pala dito. Okay, maganda yung gana. Matatagpuan dito ang tinatawag nilang tulay na bakal. Itong Arauca Hanging Bridge na matatagpuan dito sa San Marcelino, Zambales. Ito din yung tinatawag nilang the gateway to New Zealand. Ito ay nagsiserve as a route para sa mga motorcycles and tricycles pa-cross dito sa river. Papunta dyan sa mga community, marami pa rin mga nakatira after na pagputok nitong Mount Pinatubo. Ito din yung nagsisilbing tulay para papunta dyan sa Panuepe Lake. Ito din ay sikat na tourist destination dito dahil napakaganda ng view. So itong pupuntahan natin ngayon, magsisimula tayo dito along sa may Santo Tomas River. So ito yung dinaanan ng lahar nung pumutok yung Mount Pinatubo. So, ganito katindi yung kwan dito, yung kalsada. Yan, yung mga butas-butas, yung mga potholes yan. Napupuno lang siya ng tubig. Ito, ano to sir? Gas station? Para sa lahat yan? Para sa lahat yan? Ay, may ito naman na gas station dito. So ito guys, so nandito na tayo ngayon. Ito yung Hanging Bridge. San Marcelino, Zambales. So ito ka Ben, pakita natin itong Hanging Bridge. Ay, matagal na ito sir. Years to. Matagal na ito sir. Hanging Bridge kasi, hindi na siya madadaanan ng motor, bike, or yung mga mas maraming tao kasi dito. Tumatalbog na siya. Meron pa rin nakakadaan dito, pailan-ilan na lang. Hanggang sa siguro tuluyan nilang isasara. Pero sinara nila dati ito, sir? Oo sir, noon sir. Sinara nila? Oo. Pero hanggang ngayon sir, talagang sinaraduan ng tuloy sir sa delikado yung daan kasi ito. Pag duwada ng motor, pag-gibang-gibang na. Tumatalbog na. Ito yung tinatawag nilang gateway to dito siya sa New Zealand. Di ba sir na, yung mga nagbabike? Opo sir. Sila dati sir dito? Oo sir, sinarado dito din sir. Pero bakit nawala na yung sir? Alam mo yung mga kulot sir. So mahigit siguro more than 20 years ito, no? Oo sir, 35 o 30, mayroon na ito sir. Tagal na. Tagal na ito. 30 tapos ito, meron pang kwan dyan, ano yun, parang may guardhouse. Hindi sir, yung sinasulungan mga kulot dyan. Dito sir, meron pang mga nakatira. Isa-isa lang sir, na bahay-bahay. Sa taas marami. Oo, mayroon po sa taas sir. Kasi ko yung iba sir, may mga repairs ang inayos, siguro temporary na lang. Tulad nito, no? Oo sir. Ginagdagan na lang siya para hindi siya mabiyak dyan. Pero para rin siya. Parang condemn na rin to eh. Mararamdaman pala yung talbog. So kabe, nandito na tayo sa Hanging Bridge ngayon. So ito siya, marami nagsabi dito na ano daw, sinirado na to siya dahil sa katagalan na rin. Kaya kung gagano nga kabayan, mararamdaman mo na tumatalbog na. Pero yun ka lang no, kasi may mga dumadaan pa man dito na mga nakabike. Yung iba sir, motor no? Oo sir, oo sir. Pero madalas mga tao dito. Ito yung tinatawag nilang gateway to New Zealand. New Zealand. Palang balita dito na nahulog. Anong kulong-kulong, yung parang sakayan ng mga kanyan eh, mga palengke nila. Marami silang dalanan sir na? Oo sir, marami sir. Nabuo na puro mga lahar nung pumutok yung Mount Pinatubo noong 1991. Ngayon kasi may mga agos ng tubig galing sa bundok. Yung Mount Pinatubo ka, nandiyan lang yan sa likod to, malayo pa dito. Pero yung mga kalayo no, yung dating lugar nabutan ng pagputok ng Mount Pinatubo, ito na siya ngayon. Napuno na ng mga puno, mga halaman. Kinalawang na rin siya dito. So ito yung mga bago kasi
ito, madulas ito, itong delikado. Kaya ayaw mo lang yung kami dito yung... Pag motor, no? Kasi baka ma-slide ka dyan. Oo, nakaulit ka dyan. Delikado. Pero yung pagbagsak nito, may posibilidad din. Mga kabayan na yung mga overweight na siguro, dapat lagyan to ng limit. Dito. Ito kabayan, oh. Random mo yung kung dito talbog, oh. Kumalas na. Pero overall naman sa nadaanan natin dito, buo pa. Siguro dun sa gitna, yun na yung siguro may butas yung iba dun. Ito kumalas na. Ito lampos. Medyan na naman solar. Ilaw. Tingnan natin, may mga nakatira pala dito. Kaya pala may hagdan. Nakita ko ito kanina eh. Yan. Malayo pa pala. Yan. May purpose din pala dito. Okay, maganda yung gana. Kabayan. Gawa sa... Ito, bolo tawag dyan. Bolo po. Okay. Tapos yung taas niya, may Bolo din. bolo din. Pero sa taas parang may yero, no? Oo. Ganda ng view dito. Eh lang, medyo malayo sir na kung pumunta ng Kabayan. 40 to isang oras. Kasi malubak yung kalsada dito eh. Improvise yung pagkagawa nila ng daanan. Kailang madilim lang dito. Yun. Balikin tayo. Ano parang lugar dito, no? Punta sa New Zealand, ay babag sila. Kung layo pa ng lalakbayin Kabayan. Papunta dito. Hindi biro yung isang oras yan bago makarating dito sa... Ito na yung dulo. Hindi pa sir. May dulo pa to? May dulo pa. May daanan pa yun dito? Oo sir. Saan papunta yan? Papunta mo doon sa bukid sir, bundok yan sir. Bundok na, grabe pala. Bundok lang sir, direksyon na yan sir. Siguro yung mga motor na Kabayan, pwede dito. Kasi kung talaga, puro tatalbog ang ulo mo dito sa tindi ng puro bato. Ganito ang mangyari kapag karoon ito ng ulan. Dito sa hanging bridge, mapapansin mo parang na-disalign na yung paa niya dito sa daanan ng river. So matagal na, I think mga more than 20 years. Pero meron ng bagong tulay dito para madaanan ng mga motor, tao, at higit sa lahat yung mga sasakyan.